Welcome muli sa ating Math Tulong page, ang page na tutulong sa iyo upang mapadali ang pag-unawa mo sa mga math concepts o lessons. Ating episode about subtraction of fractions and mixed numbers, dadako na tayo sa part 3 kung saan whole number ang sagot pag pinag-subtract mo ang dalawang fractions o mixed numbers. And part 4 na kung saan yung whole number ay babawasan ng fraction or mixed number. Example number 1. 9 and 3/7 minus 1 and 3/7 equals, so gaya ng turo ko, una nating pagsusubtrakin ang fraction. So check muna natin ang denominator, the same denominators, then copy the denominator. So we have 7. Then next is yung numerator. So 3 minus 3 equals 0. Then next ay ang whole numbers. So 9 minus 1 equals 8. So kung papapansin ninyo, yung numerator ng fraction natin ay 0. Kapag ganyan, ang magiging sagot lang ay yung 8. Yes po, pag 0 na ang numerator, 0 na ang ating fraction, so whole number na lang. Example number 2, 5 and 2/8 minus 2 and 2/8. So again, fraction po muna tayo. Check the denominators. So the same denominators. Then copy the denominator. So we have 8. Then subtract the numerators. 2 minus 2 equals 0. Then the whole number. So 5 minus 2 equals 3. Again, we have 0 numerator. So, ibig sabihin, ang fraction natin ay 0 na. So, the answer is, yes, 3. Next naman po tayo. So, example number 1 po tayo sa part 4. So, 8 minus 2/3. So, kung makapapansin ninyo, ang una kong tinuturo ko ay fraction muna ang pagbabawasin or pagmaminusin. But since yung ating first number o yung ating whole number ay 8. So, ang gagawin natin, tayo ay manghihiram sa kanya or i-rename natin yung 8. So, paano natin i-rename? So, babawasan natin yung 8. Minus 2/3 tayo. So, walang fraction si 8. So, kaya yan, manghihiram. So, 8 will become 7. So, paano naman ngayon yung kanyang fraction? So, yung denominator natin na 3, yun ang gagamitin natin as numerator at denominator. So, kung papansinin niyo yung 7 and 3/3, yung 3/3, di ba, equals 1 lang din yan. Kaya yung 7 and 3/3 ay equal to 8 lang din. So, hindi natin binago o binawasan si 8, but ni-rename lang natin siya. So, moving on, minus, ayan, may arrow pa ba? Ibig sabihin, kokopyahin lang natin yan. So, minus 2/3. So, equals, anong unahin natin pag maminusin? Yes, yung fraction. So, check natin denominator. The same denominator. So, we have 3. Then, next ay ang numerator. So, 3 minus 2 ay 1. Then, 7 minus, so walang whole number si 2/3, kaya kokopyahin na lang natin si 7. So, ang answer natin ay 7 and 1/3. Example number 2, 6 minus 2/8. So, again, si 6 ay walang fraction. Eh, di ba unahan natin pagmaminusin ay fraction? So, i-rename natin si 6. So, si 6 ay magiging 5. Then, ngayon, anong gagamitin natin fraction? Check natin denominator ng fraction. So, yan ang gagawin natin numerator at denominator. Kaya we have 5 and 8/8 minus, kokopyahin lang natin si 2/8. Then, proceed na tayo sa fraction muna. So, check the denominator. We have the same denominator, so copy lang. So, we have 8. Then, next ay ang numerator. 8 minus 2 equals 6. Then, wala tayong whole number sa 2/8, kaya yan ay magiging 5 lang, kokopyahin.
So, na-notice natin, na-discuss na natin sa iba nating video, yung 6 8 ay even numbers, yung 6 and 8. So, ibig sabihin, hindi pa to lowest term. So, ang gagawin natin ay, isi-simplify. So, di-divide natin siya sa 2 halves. So, yung 5 natin, which is the whole number, kokopyahin lang natin. Then, divide the numerator. 6 divided by 2, 3. Then, 8 divided by 2, 4. So, we have 5 and 3/4. Ibig sabihin, final answer yan. Bakit? Kasi consecutive numbers na yung ating fraction. Lowest term na. So, final answer na si 5 and 3/4. Example number 3, 9 minus 1 and 5/9. So, again, si 9 ay whole number at ang fraction natin ay 5/9. So, walang fraction si 9. So, ang gagawin natin, i-rename natin siya. So, magiging 8 and 9/9. Kasi nga, kailangan natin gawin yun para kopyahin natin yung denominator ni fraction. So, minus 1 and 5/9. So, again, ang uunahin natin ay ang mga fraction with which in this case ay may parehong denominator kaya kokopyahin natin. So, we have 9. Then, the numerators, 9 minus 5 equals 4. Then, the whole number, 8 minus 1 equals 7. So, yan na yung ating final answer. Example number 4 tayo. 4 minus 1 and 6/8. So, again, kailangan fraction muna. Since walang fraction si 4, i-rename natin siya. Magiging 3. And then, ang fraction natin ay magiging, yes, 8/8. Kasi nga, ang denominator ng fraction natin sa 1 and 6/8 ay 8. So, minus, yan, kokopyahin natin 1 and 6/8. So, again, pag-subtractin muna natin yung fraction. So, check the denominator, copy the denominator kasi the same. So, magiging 8 pa rin yan. Then, the numerators, 8 minus 6 equals 2. Then, the whole numbers, 3 minus 1 equals 2. Again, even numbers po yung fraction natin. So, i-divide natin yan sa 2 halves. Ayan. So, 2 and 2/8 divided by 2 halves. So, equals, yung 2, kokopyahin natin whole number. Then, the numerators, 2 divided by 2, 1. Then, the denominators, 8 divided by 2 equals 4. So, yung fraction natin ay, ang numerator ay 1. So, kapag ganyan, yan ay in lowest term na. So, ang answer natin ay 2 and 1/4. So, yan po yung parts 3 and 4 ng ating subtraction of fractions and mixed numbers. So, sana po ay may natutunan kayo. Kung nahirapan o nabilisan, pwede po nating i-pause o kaya ibalikan natin yung video. Yun lamang po. Sana may nag-improve po ulit ang ating math skills. Yun lamang po and God bless.